Sa mundong punong-puno ng mga taong mapagkunwari, gifted ng talent na umakting para paniwalain ka, dapat ikaw naman ay magaling sanang mangbisto ng kung sino ang tapat sa'yo, kung sino ang paaasahin ka lang, kung sino ang paniniwalain ka lang. Pero kung sakali mang hindi ka gifted ng maganong talent o abilidad, dapat meron kang lakas ng loob na tumanggap kaagad ng kabiguan o pagkatalo. Part 2 na ng kwento ni Maria dito sa DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Kaabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, mahigit 3 taon na pala simula nung basahin mo ang kwento ko noong January 2022. Ngayon sa totoo lang ay hirap ako kung paano magsimula ulit para sa pangalawang bahagi ng aking kwento. Pero sana lang po sa lahat ng nakikinig ngayon, sana napakinggan nyo yung unang kwento ko. Kung hindi pa, please go back to where this story began. March 7, 2022 nung iluwal ko ang Junakis kong si Mario. Jam Mario actually. Yung Jam ay mula sa mga first letters ng first names ng lolo at mga lola niya. Pero ako mas gusto kong tinatawag na Mario ang anak ko. Kaso ang naging palayaw niya ay Yoyong, kagagawa ng mga best friends kong bakulaw na sina Arnie at Lorraine. Maalala ko pa, inetsyos ko sila nung kabuanan ko pa lang. Kunwari, nagtanong ako sa kanila kung anong magandang pangalan ng baby boy. Nung time na yon ay nasa likod kami ng bahay. Chaperon kami sa date ni na mama at Mang Luding. Joke lang. Mumuporma lang noon si Mang Luding kay mama at silang dalawa ay nakikinig lang naman sa kwentuhan namin ng mga bakla. V o kaya Kim o kaya Lee? Mabilis na sagot ni Lorraine na isang K-pop fanatic. Yung V ay si V ng BTS. Kim, si Kim So-hyun na isang magaling na aktor. Ganon din si Lee Min-ho. Ay wait, Joy ako na ipangalan sa pogi ang Junakis ko. Sabi ko, gusto ko, sa pangalan ng Bright People ko kukunin ang name ng Junakis ko. Bright. Ulit ni Arnie na hindi nakapag-aral. Yes, Bright People. Mag-isip ka neng. Sabi ko pa. Then sumagot siya ng Scott. S-C-O-T-T. Scott. O diba? Sinong Scott naman yan na Bright? Tanong naman ni Lorraine. Scott Bright. Gaga, scrubbing pad yun eh, panghugas, boba. Lait ni Lorraine sa kanya. Gaga, joke lang. Eto seryoso na, Bright talaga to, Rocky Balboa. Unfortunately, pareho kami ni Lorraine na hindi kilala ang taong yon, Rocky Balboa. Sino yun, Inang? Tanong ko kay Arnie. Siya lang naman ang dahilan kung bakit very bright ang bawat gabi natin. Si Rocky Balboa ang nakaimbento ng bumbilya or bulb sa English at ipinangalan niya sa kanyang apelido ang invention niyang bulb. Balboa! Gaga, si Thomas Edison ang nakaimbento ng light bulb, boba. Lait ulit sa kanya ni Lorraine. Noon sumabad naman ang manliligaw ni Mama na si Mang Luding. Ang sabi niya, si Rocky Balboa ay karakter sa pelikula. Isa siyang boksingero na ginampanan ni Sylvester Stallone. O yun, ba't ba yung Wrangler alam yun? Sabad ulit ni Lorraine kasabay ng pagtuldok niya sa noo ni Arnie. Gaga, alam ko yun. Nagjo-joke lang ako. Palusot ni Arnie. Well, sa totoo lang sa kanilang dalawang friends kong bakulaw, mas gusto ko talaga si Arnie kasi natural siyang magpatawa. Si Lorraine naman yung mahilig manlait, laging feeling smart at entitled. Walang araw na hindi ka bubonghalit ng tawa kapag kasama mo si Arnie.
Minsan nga, muntikan pa akong mabulunan ng nilupak na kamuting kahoy. Nagmemeryenda kami noon kasama si Mama. Bigla na lang tinanong ni Arnie si Mama ng ganito. Aling Maring, di ba matagal na kayong walang jowa kasi sumakabilang bahay na ang papa nitong si Maria? Napangiti na kaagad ako noon kasi nahulaan kong itutukso ni Arnie si Mama kay Mang Luding. Kaso iba ang narinig ko nung muling magsalita si Arnie. Aling Maring, paano na yung sex life nyo? Nagpi-finger ka po ba? March 2022 pa rin nung mag-flight si Kuya Mon papuntang Amerika upang doon na mag-work bilang narasisa, nurse. Si Kuya Mon ng baklang jowa ng bunso kong kapatid na si Daniel. Magti 3 years na sila noon. Sana all diba, umabot ng 3 years. Well anyway, naghanda si Kuya Mon sa bahay bilang padesbedida blowout niya. Maraming lafang, maraming mga friends namin ang nakilamon. At kinagabihan naman ay drinking session ng mga ombre at mga Becky. Kami lang ni na Mama at Sheila ang girl lalo. Bago mag 10 p.m. ay nag-game over na ang Ginuman. Ganon kasi si Kuya Mond. Dapat pag 10 p.m. beauty rest na yan kahit ano pang okasyon o kahit saan man abutin ng 10 p.m. yan, matutulog at matutulog yan. Pero that night nagtaka ako dahil pasado 10:00 na ay naririnig ko pa sila ni Daniel na nag-uusap. Yung aming balor kasi, bahay, ay mga plywood lang ang walls at wala din itong kisame kaya yung ingay sa kabila ay tiyak maririnig mo. Akala nila morlog na ako that time pero hindi nila alam na nakikinig ako sa usapan nila. Sabi ni Kuya Mond, ngayon lang tayo magkakalayo, alam mo na ha. Hindi ko na kailangang sabihin sa'yo na maging loyal at faithful ka pa rin kahit nasa malayo na ako. Pabulong ang naging sagot ng kapatid ko kaya hindi ko narinig. Alam kong narinig ni Kuya Mon pero pinaulit yata. Ano ka ma? Narinig kong sabi ni Kuya Mon. Narinig ko rin ang sagot ni Daniel. 26 months na lang tayo. Pag hindi ka nakauwi after 2 years, hindi na tayo pagbalik mo. Napakunot noo ako sa narinig kong yun sa kapatid ko. Hindi ko na ulit nakaringgan ng malinaw na salita si Kuya Mond hanggang sa makatulog na yata sila. Kinabukasan ay tinanghali ako ng gising at wala na si Kuya Mond. Nadatnan kong nag-aalmusal si Daniel sa kusina. Sinika ko. Nadidinig ko kayo kagabi ni Kuya Mond bunso. Ano yung eksena mo sa kanya na 26 months na lang kayo? May kontrata kami, 5 years. Magti 3 years na kami sa susunod na buwan, kaya 26 months na lang kami. Bunso, ano yung reaksyon niya kagabi? Baka mamaya hindi na magpadala yun sa'yo pag nasa US na siya. Paano ka na? 3rd year ka pa lang. Paano ka makapag-aaral? Kaya ko yun ate. Sa totoo lang, gusto ko na rin talagang magbagong buhay eh. Nadudumihan na ako sa sarili ko. Ganon? Siguro in love ka sa isang babae, no? Napatingin sa mga mata ko ang pogi kong kapatid pero hindi niya ako sinagot. Bunso, alam mo bang nalulungkot ako sa nalaman ko na may kontrata pala yung relasyon niyo ni Kuya Mon? Akala ko pa naman ibang level yung relasyon ninyo. Akala ko mahal mo rin siya, mahalaga siya sa'yo, mahalaga ang relationship niyo. Pero apparently, kagaya lang din pala kayo ng iba na naggagamitan lang. Ate, lalaki ako at in love na ako sa isang tunay na babae. Yeah, I understand. Pero dahil dyan, sa tingin mo ba, magiging okay pa rin kayo ni Kuya Mon? Pag nasa Amerika na siya, susuportahan ka pa rin kaya niya sa pag-aaral mo? Alam mo namang mahirap tayo. Wala tayong tatay. Kaya kong pagtapusin ang sarili ko ate. Magwo-working student na lang ako. Okay. Sagot ko sabay tayo.
Bumalik ako sa kwarto at nag-emote ng kay Aga. Sa true lang Kuya Bono, bumilib ako sa relasyon nila. Well, ako dati na akong open-minded sa ganong klaseng relasyon. Naniniwala nga ako sa relasyon ni na Vice at Ayon at sa totoo lang, napapasana all pa ako kasi matino yung relasyon nila regardless of their genders. Ewan ko lang kung masyado lang akong nagiging sentimental noon kasi buntis ako at kabuanan ko na. Pero manganganak akong hindi sure kung tanggap ni Briggs ang batang isisilang ko o baka kagaya ko lang ding napipilitan na lang niyang tanggapin dahil sa parents niya. Pero kung ako ang tatanungin nyo, kung masaya pa ako sa relasyon namin ni Briggs noon, magiging tapat ako. Hindi na rin. Isa pa palang dahilan kung bakit napapasana all ako sa kapatid kong si Daniel ay dahil parang ang dali sa kanya ang bumitaw kay Kuya Mon kahit alam niyang baka maghirap siya. Baka hindi pa makakapagpatuloy ng pag-aaral pero wala siyang takot na bumitaw sa maaluang buhay sa tulong ni Kuya Mon. Oo, hindi na ako masaya noon pero kumakapit pa ako. Umaasa, nagdadasal na sana bumalik pa yung dating kami ni Briggs. Ang tagal ko ring naghintay, Kuya Bono. Ang petsa kayong sinusulat ko ito ay March 24, 2025. 3 years old na ang anak kong si Mario. Yes, lalaki ang anak ko at kung matatandaan nyo, nasabi ko sa part 1 ng kwento ko na kung magkakaanak ako ng babae, Maria ang ipapangalan ko. Hombre ang Junakis ko kaya Mario, pero actually Jam Mario. Yung Jam ay first letters ng mga pangalan ng lolo at mga lola niya. Jesusa, mama ni Briggs, Armando ang papa niya, at yung M, si Mama Marina, si Aling Maring na kumarengkeng kay Mang Luding. Pero at this point in time, Kuya Bono, ay magjowa na sila Mama at Mang Luding. Kasama na namin dito sa bahay si Stefudra Luding. Nanganak ako March 11, 2022. Normal delivery sa Premier Medical Center sa Cabanatuan City. Yun so far ang pinakamasakit at pinakamahirap na karanasan ko sa aking katawan, ang magsilang ng sanggol. Alam ko mga nanay lang na dumaan sa normal na panganganak ang makaka-relate sa kung gaano kahirap at kasakit ang magsilang ng isang bata. Lahat ng expenses sa aking panganganak sagot ng parents ni Briggs. Both of them and both Mama and Mang Luding ay nasa ospital din noong mga anak ako. Pero si Briggs, wala. That time ay magaling na ang mga sugat ni Briggs. Nameklat na't regular na ring tinitreat ng dermatologist sa Cabanatuan City yung mga na-damage na skin niya. Wala nang masakit sa kanya pero yung mentalidad niya, yung isip niya ang may problema. Kaya lang noon pa rin sa ospital, nakaanak na ako at nagpapalakas na lang ay naulinigan ko ang kwentuhan ni Mang Luding at Papa ni Briggs. Malinaw kong narinig na matagal na yung huling nagkaroon ng episode ng hallucination si Briggs. May mga mood swings daw pero kahit naman daw nung hindi pa siya na-aksidente ay moody na rin siya, lalo na daw nung mag-break sila ni Kyla. Si Kyla na ex ni Briggs, si Kyla na naging dahilan kung bakit nagdilim ang mundo ni Briggs noon
nawalan ng direksyon, nawalan ng gana sa lahat ng bagay. Yun si Kyla. Kung maalala nyo yung mga pictures sa phone ni Briggs noon, yung mga pictures niyang lasing na lasing siya, mga pictures na dapat daw ay ipapakita niya kay Kyla para konsensyahin ito, pero hindi niya na ipakita dahil lumayo na ng tuluyan si Kyla sa kanya. Matagal daw bago siya nakamove on, at nakamove on lang siya nung makilala niya ako, sabi niya, at naniwala naman ako. Naramdaman ko namang minahal talaga niya ako at nagliwanag, sumaya at nagkakulay ang mundo niya mula nung maging kami, at least sa paniwala ko. Nangarap kaming sabay na magkaroon kami ng sarili naming masayang pamilya, pero yun nga, naaksidente siya. Lahat kami devastated sa nangyari kay Briggs, pero sa kabila ng lahat ay nagpasalamat kami dahil buhay siya. Walang parte ng katawan niya ang nabawas o nawala. Ni isang daliri walang nabawas kay Briggs, pero yun nga, yung utak daw niya ang naapektuhan. May paliwanag ang doktor kung bakit naging ganun si Briggs. Head trauma na nagresulta sa maraming mental issues. Nagkaroon siya ng schizophrenia. Hindi niya kami nakalimutan. Walang tao siyang nakalimutan, pero may ilang pangyayaring hindi niya matandaan. Para siyang nabaliw nung una. Madalas ang hallucinations niya, delusions, disorganized ang pag-iisip niya. Ako mahal na mahal ko siya, kaya naging handa akong mag-adjust sa mga mood swings niya. Though, ang pinakamasakit sa akin ay yung hindi ko na makita sa mga mata niya yung pagliwanag ng mga ito kapag makita niya ako. Wala na ring ngiti at kapag maglalambing ako sa kanya, parang ikinaiirita niya. But again, sabi ng doktor, gagaling siya. Ang mga pagbabago niya ay maaaring temporary lang. Nung una, pinakinggan ko ang parents ni Briggs nung sabihin nilang baka mas makabubuti kung sa kanila ako tumira. Go ako, pero hindi okay kay Briggs. Hindi naman niya ako pinalayas, pero ramdam kong naiirita siya kapag nasa bahay nila ako. Ayaw din niyang pagsilbihan ko siya, kaya umuwi ako sa amin. Dinadalaw-dalaw ko na lang siya sa kanila. Minsan 2 weeks bago ako dumalaw at inaasahan ko sa tuwing darating ako sa kanila ay matutuwa siya kapag nakita ako, pero hindi. Wala na yung dati na kapag nakita niya ako, bigla na lang magliliwanag ang mukha niya at makikita mo talaga sa mukha niya na masaya siyang makita ako. Parang sobra niya akong na-miss. Pero nung maaksidente nga siya, wala na ang mga yon. Bago ako manganak, siguro 2 weeks before ay sinikap ko siyang makausap tungkol sa panganganak ko, pero hindi niya ako hinarap. May ginagawa siya noon sa computer niya, engineering drawing. Graduating kasi siya noon at nabigyan siya ng consideration ng school niya para makahabol sa ibang subjects niya. Nanganak ako na hindi siya nakausap at wala din siya ng mga anak ako, kahit na wala nang dahilan noon kung bakit hindi siya makapunta. Pero makaraan pa ng ilang buwan, unti-unti ko nang naunawaan kung bakit ganon na si Briggs sa akin. Hindi na pala yun dahil sa head trauma o mental disorder dulot ng pagka-aksidente niya, kundi dahil kay Kyla. All along, Kuya Bono, hindi pala tungkol sa mental issues kundi heart issues pala. At noon ay sinampal ako ng katotohanang kahit malayong mas maganda ako kay Kyla ay wala akong kalaban-laban sa kanya.
Holy Week 2024. 29 noon ang Biyernes Santo. And 2 weeks bago noon ay 3rd birthday ng anak kong si Mario na ginanap sa bahay ng parents ni Briggs. Nung magsimula ang bonggang birthday celebration ng anak ko, naroon pa si Briggs. Nakabihis pero kalagitnaan ay umalis siyang hindi man lang nagpaalam sa akin. Sa mama niya ko pa nalaman na may nilakad daw ito sa school nila sa Cabanatuan para sa pagre-review niya ng board exam sa Maynila. Inunawa ko na lang Kuya Bono at sa totoo lang ay gusto kong maging masaya dahil nakikita kong normal na talaga siya. Nung nasa birthday pa lang siya ng anak ko, nakikita ko ang matatamis at masaya niyang ngiti para sa mga bisita. Pero nakakasakit na yung ngiting yon ay hindi ko na makita kapag ako ang kaharap niya. Yung sigla ng boses niya kapag nakikipagkwentuhan siya sa mga kaibigan niya, naroon na, nabalik na. Pero kapag ako ang kausap niya, parang may sakit pa rin siya. Walang kagana-gana. Pinalagpas ko lahat ng yun, Kuya Bono, hanggang sa nagpunta na nga siya sa Maynila para mag-review. Inunawa ko ulit siya kung bakit hindi na siya nagre-reply sa mga chat ko kasi busy nga daw siya sa review. After 2 months, umuwi siya. Tumawag ang mama niya. Sinabing miss na daw niya ang apo niya kaya nagpunta kami sa kanila. Yun pala naroon si Briggs. Nagbakasyon daw saglit at gusto lang makita si Mario para mabawasan ang stress niya sa pagre-review. Nakangiti siya nung sabihin niya yon habang kalaro niya ang anak ko. Sa totoo lang hindi ko sinadyang matanong siya ng ganito. Ako ba hindi nakakatulong para mabawasan ang stress mo? Nawala ang ngiti niya. Agad ding iniwas ang tingin sa akin, saglit na nanahimik habang nilalaro si Mario. Pero nung muli siya magsalita ang sabi niya, Maria, hindi ko alam kung ito ang tamang pagkakataon para sabihin to sa'yo pero sa tingin ko, dapat mo lang malaman kung ano talagang nararamdaman ko. Alam ko na ang alam mo ay dahil lang sa aksidente kaya nagbago ang pakikitungo ko sa'yo. Yes, I had mental issues before pero magaling na ako. Pero nung nagre-recover pa lang ako, madalas kong maisip si Kyla. Wala akong pinagsabihan na lagi siyang laman ng isip ko kasi iniisip ko na baka part lang ng pagkaalog ng utak ko kaya madalas kong maalala ang mga bahagi ng buhay ko na kasama ko siya. Pero may isang araw noon, siguro 2 or 3 months after na aksidente, hindi ko natiis na i-chat siya, si Kyla. At nag-reply siya. Nag-usap kami. At mula noon, lagi na kami magka-chat. That part ng kwento ni Briggs, Kuya Bono, ay malakas na ang kabog ng dibdib ko at parang iiyak na ako pero nanatiling nakatikom ang bibig ko. Maria, akala ko part lang ng mental recovery ko ang kagustuhang laging makausap si Kyla pero sobra akong napapuzzle kung bakit pati yung damdamin ko para sa kanya bumalik din. At hanggang ngayon, yung mga doktor ko nang nagsabing fully recovered na ako. Pero si Kyla ang mahal ko. Noon na Kuya Bono umagos ng tuluyan ang mga luha ko pero hindi ko nagawang magsalita. Maria, alam ko na hindi fair ito sa'yo pero sa tingin ko, mas lalo ako magiging unfair sa'yo kung patuloy kitang paniniwalain na ikaw pa rin ang mahal ko kahit ang totoo'y kay kailan na ulit ako nakakadama ng saya, ng pag-ibig. Noon Kuya Bono ay nakapagsalita ako. Alam ba ng mama mo ang tungkol dito? Alam niya, pero hindi niya gusto si Kyla. Mas gusto ko ng parents ko pero Maria, ako naiintindihan kita, Briggs. Sabad ko dahil hindi ko na gustong makinig pa sa kanya. Sapat nang narinig at nalaman ko. Tumayo ako, humakbang patungo kay Mario na noon ay naglalaro malapit sa gate. Binuhat ko siya, lumabas ako ng gate ng walang lingon kay Briggs.
Nasa Cabanatuan pa lang kami noon. Naghihintay ng masasakyan pa uwi ng Bungabon ay panay ang ring ng phone ko. Mama ni Briggs ang tumatawag pero hindi ko sinasagot. Pagdating namin ng bahay, muli akong naiyak nung sumalubong si Mama. Agad siyang nag-alala pero hindi ko kayang simulan ang magsumbong sa kanya. Then lumabas si Mang Luding mula sa kusina na may dalang mug ng kape at ang sabi niya kay Mama, "Mahalo, kape mo, baka lumamig na to." Muli akong napalingon kay Mama. Nakangiting inabot ang kape pero muling nalungkot nung madapo ang tingin sa akin. Ibinalik niya ang kape kay Mang Luding, lumapit sa akin, marahang hinawakan ang braso ko at inakay ako papasok sa kwarto ko. "Halika anak, mag-usap tayo." Pareho na kaming nakaupo sa katre ko. Maingay si Mario sa labas habang kalaro si Daniel na kararating lang din at siguradong may pasalubong na naman sa kanyang pamangkin kaya't napakaingay na naman ng anak ko. "Magkwento ka anak, makikinig ako." Narinig kong sabi ni Mama. Tinitigan ko siya at ang sabi ko, "Ma, yung totoo, mahal mo na ba si Mang Luding?" "O, ba't ako? Ba't tungkol sa akin? Sa amin? Tungkol sa'yo ang pag-uusapan natin. Bakit ganyan ang mukha mong dumating? Bakit ka umiyak? Sabihin mo anak." "Huwag na ma, lalo lang ako masasaktan. Mas gusto kong pakinggan kung paano mo nagawang magmahal ulit matapos ng mahabang panahong pagsasama niyo ni Papa. Kung paano mo kinaya ang lahat ng pasakit, lahat ng pagdurusa dahil may mahal ng iba si Papa." "Ang totoo anak, hindi ko alam. Oo, mahabang panahon, maraming luha at kawalan ng katahimikan sa puso at isipan ko pero bigla na lang dumating ang isang araw na wala na akong madamang sakit at lalong wala na rin akong madamang pag-ibig para sa Papa mo. Panahon lang anak. Pero kinaya mo ma. Congrats sa'yo. Mas kaya mo anak. Mas matalino ka kaysa sa akin at higit sa lahat, mas maganda ka. Kung ako, taon ang binilang bago matanggap ang pag-iwan sa akin ng Papa mo, ikaw dapat mga 3 o 4 na buwan lang makamove on ka na." "1 linggo lang ma, o baka 1 araw lang." Napatitig si Mama sa mukha ko. "Bakit ko patatagalin ng pagtanggap ma, kung ngayon pa lang ay kaya ko na? Bakit ko pahabain ang panahong maghihirap ako? Ako lang din ang mahihirapan." Noon ay muling bumalong ang luha ko. Kinuha ko ang cellphone ko. Hinanap ko sa phone book ko ang number ni Briggs. Inopen ko ang call recorder ng phone ko. Then tinawagan ko siya. Agad naman niyang sinagot. "Hello Maria." "Yes Briggs, ako nga ito. At gusto kong marinig sa'yo. Pumili ka na ngayon, ako o si Kyla." "Maria, ba't ka umalis? Nag-uusap tayo ng harapan kanina. Dapat sa harapan natin niresolve ang problemang ito." "Problema?" "Maria, hindi madali sa akin to dahil may anak tayo at sa'yo boto ang mga taong pinagkakautangan ko ng buhay ko. Si Kyla o ako Briggs, pumili ka. Huwag mong pahabain ang usapang ito dahil ito na ang huling gagawin ko na may kinalaman sa'yo. Bigkasin mo na ang sagot mo, si Kyla o ako." "Maria, kami na lang ang pupunta dyan. Kailangan din namin makausap." "Utang ina mo! Huwag na kayong pumunta dito. Huwag na kayong magpapakita sa akin at pakisabi sa mama mo, huwag niya na kaming isipin. Pakisabi, salamat na lang sa lahat." "Pero Maria, baka hindi mo kayang buhayin si Jam. Alam mo namang mahal na mahal siya ni na mama. Minamata mo ang kakayahan ko, Briggs? Huwag. Mula ngayon, huwag mo na kaming pakikialaman, okay? Labas na kami sa buhay mo. Magsisimula kami ng anak mo ng panibagong buhay na wala kayo. Bye!"
Ang totoo, Kuya Bono at mga kaabang, mahirap din. Lalo na't oo, hindi na ulit nagparamdam si Breg sa akin pero si Kyla naman ang kinailangan kong i-block dahil siya naman ang umiksena noon. Nung una, kunwaring mabait pero paglaon, bruha din pala. Pati nga yung pagsisend ko ng kwento ko sa inyo nung una, narinig pala niya at nilait ako. Ang cheap ko daw. At sinabi pang galit daw si Briggs dahil shinare ko ang mga pribadong bagay tungkol sa amin sa mga listeners mo at nag-send pa ako ng mga pictures ko. Alam ko naman nung una pa lang na hindi siya pabor sa pagsasend ko ng story ko noon pero hindi ko lang talaga akalain na maririnig nila. Anyway, fast forward, I can say na kahit nahirapan din ako ay napanindigan ko ang mga sinabi ko kay Briggs na kaya kong buhayin ang anak ko. October 2024 ako nag-flight papunta dito sa Bahrain. Nasa finance department ako ng Chalhoub Group, isang malaking luxury retail and distribution company. Dito nang gagaling ang mga panindang Louis Vuitton, Chanel at iba pang luxury brands na binibenta dito sa Bahrain. But prior to this, 6 months lang ako nagtrabaho sa SM City, Cabanatuan bago ko napunta dito and I can say na okay naman ang sweldo dito. Times 5 sa dating sweldo ko sa SM plus libre pa lahat. Masasabi kong totally ay nakamove on na ako kasi pinayagan ko na sina Briggs na makita at makasama ang anak ko. Inuuwi pa nila minsan si Mario sa kanila. Sila pa rin ni Kyla pero hindi ako updated sa mga happening sa buhay nila. Not that I'm not interested kundi wala lang akong time kasi sa iba nakalaan ang panahon ko. One thing I am most proud of myself, Kuya Bono, ay nagawa kong mag-move on na walang ginamit na lalaki and up to this point ay wala pa akong jowa. Manliligaw marami. May 11 nga na nag-research tungkol sa akin noong 2022 matapos mong mabasa yung kwento ko. Mga silent listeners mo daw sila. Hindi ako nag-reply sa kanilang lahat pero may isa akong nireplyan, si Steven. Kasi na-curious ako sa buhay niya sa Switzerland. Dream country ko kasi ang Switzerland. Nakaka-chat ko pa rin siya hanggang ngayon pero nung manligaw na siya ay hindi ko muna pinayagan. Nilinaw ko noon sa kanya na may challenge ako sa sarili ko and that is to move on sa lalaking minahal ko without using any man para magtagumpay ako. At nagtagumpay ako. Pero ang tungkol kay Steven ay sa susunod na lang na kwento kasi sa totoo lang ay hindi pa kami ngayon. Panglima na kasi siya kung sakali kaya kailangang sigurado muna ako bago ako pumasok sa isa na namang relasyon. So for now hanggang dito na lang muna at maraming salamat muli sa pagbabasa. Gumagalang at nagpapasalamat, Maria. Sa unang bahagi pa lang ng kwento mo, kaabang na Maria, humanga na ako sa iyo. Hindi lang sa kagandahan mo, syempre, kundi dahil dati ka nang natagtad ng mga pagsubok at lalo na yung pag-iwan sa inyo ng tatay mo. Iyon ay napakalaking hamon na sa buhay ng isang anak, lalo na't babae ka pa. Pero lumitaw talaga yung katatagan mo, yung tapang mo dito sa part 2 at hangang-hanga ako sa iyo. Tama ka. Actually, sana matutunan din ng iba na pwedeng i-shortcut yan yung kapag iniwan ka, sinaktan ka, shortcut mo. Tapusin mo agad, yung sinasabi nilang 1 taon mong pagdudusan bago ka makapag-move on. Kung pwedeng i-shortcut mo na yan, tanggapin mo na wala na siya sa buhay mo. Huwag mo nang isipin yung mga panghihinayang o kung ano-ano pa na wala namang mangyayari kasi hindi naman ibabalik, hindi ba?
tanggapin ka agad, move on ka agad, hindi maiiwasan paminsan-minsan, sisingit yan sa isipan mo, pero i-divert mo lang yung attention mo sa iba, and surely magiging kagaya ka ni Maria. Okay, syempre, malaking factor din yung pagkakaroon mo ng ganyang mukha, ano? Kagandahan na nagdagdag sa confidence mo at pwede mong sabihin, sorry ka, makakatagpo pa ako ng iba much better sa'yo. Hindi ba? Pero hindi nyo po kailangang maging maganda rin at sexy para magkaroon ng confidence. Yung katatagan lang na pagtanggap ka agad, na talo ka sa parte niya ng buhay mo, magsimula ka ulit. And of course, laki pa ng dasal at pananalig sa Diyos. And surely sa Diyos. And surely, kayo din ay pagpapalain kagaya ni Maria. Aabangan namin ang part 3 ng kwento mo about Stephen naman, Maria. Pero huwag kang magmadali. No? Take it slowly. At tama ka, araling mabuti ang kanyang pag-uugaling, kanyang pagkatao. Although, kung minsan kahit kilala mo na ay nababago pa rin. Ano? Kasi yung damdamin talaga, yung pag-ibig talaga ay hindi ba permanente. Nababago talaga yan. Pero hopefully, si Stephen na nga ang maging tadhana mo at tuluyan mong pakasalan at kasamang bubuo ng isang pamilyang pangarap mo noon. Again, kaabang na Maria, maraming salamat at sa inyo din lahat mga kaabang na naglaan na naman ng oras. Pero syempre, shout out muna pala tayo sa mga nag-aabang ng kanilang shout out. Ito ay mula sa part 1 ng kwento ni Maria dito sa DKB. Ating basahin yung mga nagpa-shoutout. Si Margie Tumbali ng Hong Kong, shoutout to you. Ganun din. Si Zenny Pagal, hello manong ko nana. Hello ading ko. Janet Tridanio, shoutout to you. Good morning from Qatar, sabi naman ni Food Lover. And April Joy sa Bordo, inaabangan ko talaga to, sabi niya. Shoutout ko Ibono sa amin dito sa Tinok, Ifugao. Laging nag-aabang ng bagong upload. Maraming salamat, Mencio Anungo, na imbag nga oras mo. Pa-shoutout ko Ibono from Odette of Macau. God bless po. Thank you sa bagong upload. Odette is Kaiser. Magandang araw ko Ibono. Pa-shoutout Adelaida Remo ng Taipu, Hong Kong. Maraming salamat, Adelaida. Alam kong matagal ka ng kahugot, kakwento ka abang. Thank you so much. At nandyan ka pa rin. Amelita Andagwer, pa-shoutout ko Ibono. Ami ng Renorogan, nandito ngayon sa Kuwait. Shoutout to you, Amelita. Hello kay Bono, thank you sa bagong story. Pa-shoutout, Kuya, God bless. SGB Bangers from Shatin, Hong Kong. SGB, Susan Gallego Viernes. Hello Kuya, salamat sa bagong upload. Nakakamiss ang tilaok ng manok sa probinsya. Arlene Baluang, tama ka, kaya lang kapag nga ganito na kailangan mag-recording ay naririnig sila sa background. Actually, ilang gabi na, Ilang gabi nang nagtangka tayo mag-recording kasi nga walang noise proofing yung ating lugar. Yung mga ingay ay pumapasok talaga. Meron pang isang nag-aabang na kwento dito sa DKB. I-record na lang. Actually, simulan ko nang i-record. Kaya lang, dati, di ba, summer, tagtuyot, then biglang dumating yung tubig, naglabasan mga palaka. At tuwing magre-record ako, naririnig talaga yung mga ingay ng palaka. Kaya maraming gabi ang nasayang na hindi ako nakapag-recording. Hindi naman maganda na nag-i-emote ka sa pagbabasa, tapos okak-okak, di gumagano'n sa background mo, Yung mga aso, madami din, kaya lang may time na tahimik sila. Kaso yung mga palaka talaga ang problema. Okay, may tubig na kasi ang mga palayan. Kaya maingay talaga. At ayoko namang naririnig nyo yung mga ingay ng palaka. Siguro sa kwentong ito may mga nakasingit, Anyway, tuloy tayo. Arlene Baluang, shout out to you. Silent listener here, always a banger here in Hong Kong from Nueva Vizcaya, sa amin ni Zenny Pagal. Pero itong ginagawa natin, itong bagong place natin, itry nating i-noise proof kapag nagkaroon tayo ng budget,
At baka sakali kahit araw ay pwede tayong mag-recording o kaya pwede tayong mag-live pa sa pagbabasa ng mga kwento kasi ang dami talagang mga kwento na dapat mabasa. Ang problema lang talaga yung ingay ng paligid at ito nga, itong place natin na to, pinag-iipunan natin, hopefully, na magawa matapos at in-noise proof. Okay, kailangan ng aircon, syempre kasi sarado lahat ng opening para walang pumasok na ingay at baka sakali nga kahit araw pwede tayong magbasa ng kwento nang walang ingay na nakakapasok. Kagaya ng DJ ako sa radyo, hindi ba? 1:00 yon ng hapon at tahimik naman kasi may noise proofing siya. Pangarap lang yan. But who knows, di ba matupad pa? Thank you po sa new upload ko. You're always listening here in Malaysia from Inanama, Alicia, Lovelea Mendoza. Maraming salamat sa iyo. Si Lilibet Balinsat sa Sabado Shad ko Bono sa Balinsat and Sabado Family. Always nakaabang sa bagong kwento from Minagbag, Quezon, Isabela. Pero kung merong gusto magpautang dyan para matapos itong studio natin ay tatanggapin natin ang pautang nyo at babayaran yan. Ha? Kung sino lang ang gusto. Okay? Promise we will pay you kapag meron. Para matapos agad, di ba? Baka lang. Late naman na ako, sabi niya. Shout kay one listening from Hong Kong. Mula naman kay Vicky Paterno, 9876. Hi kuya, sabi ni Ana Marie Pineda. Shout out to you. Maraming salamat at nandyan ka pa rin. And shoutout kay Bono listening here in Laguna City, Lamtin, Hong Kong. Shoutout sa family Agurin ng Dagupan Tabuk at family Odlus ng Caloocan, Rizal, Kalinga. Iyaman Kuya Bono, iyaman din Marilu Odlus. Araw-araw nag-aabang ng upload mula naman kay Rosie Severo. Thank you Kuya Bono sa bagong upload soon po. Kwento ko naman ang susunod na basahin nyo. Salamat po sa laging pa-shoutout mo power sa inyo. God bless. Pa-shoutout kay J.R. Hernandez ng Hitachi, Japan po. Mula kay Levelyn Flores. Matagal ko rin hinihintay ang part na ito. Pasensya ka na, Lady Pag. Actually, 3 nights ang nasayang natin dito. Shoutout listening here in Hong Kong, North Point. Sabi naman ni Remelin Carpio 5093, may nagsusunog na ano yung usok. Always abang here in Doha, Qatar. Daisylin Ferrer Bidanya, shout out to you. Ayun, meron na naman, sabi naman ni Eliza Joy Etang. Salamat sa iyo, Eliza Joy. Nestle Joy Batigulaw, listening from Saudi, Kuya Bono. Salamat sa bagong upload. Shukran, Nestle Joy. Had the story ready, waiting for the second part, Kuya Bono, from Ivea BZ89. Bago ito, salamat sa iyo and welcome to our channel. Thank you Kuya Bono for shoutout. Sabi naman ni Jenny Lynn Mangulad. Listening here in Hong Kong, that's from Jenny Rose Domingo. Hello Kuya Bono, always listening here in Sharjah, UAE, from UAE, from Delphine Albano Isabella. Ernagalam pala ito. Hi sa'yo. Laika Amaki. Hi Kuya Bono, always a banger here in Saudi Arabia. Thank you at may bago na naman akong mapapakinggan. Thank you Laika. Idol, good afternoon. Matagal ko nang hinihintay ang part 2 nitong story ni Maria. Shoutout Idol Bono from Puerto Princesa City, Palawan. Mula ito kay Idol Jovi Javier. Shoutout to you. Kuya Bono na imbag nga daw yung amin. Pa-shoutout man sila Dayap, Jose, Joel, Nilo, Manong Leo, nagapumit kini Reggie Rivera, taga Kakabsat. Anyway, Kuya Bono, tanong ko lang po sana kung meron bang update yung story ni Kashmir. Kumusta ka na kaya love life niya ngayon? May part 2 na siya, di ba? Nagkaroon pa nga kami ng parang away. Away sa chat. Kasi nagkaroon ng issue. Nagpagawa kasi siya ng kwento. Kinukwento niya tapos yung isa naman nagtatype and then inaayos. DJ daw yung tumulong sa kanya at nakasagutan naman ng kasama ko noon. Hindi ko makakalimutan si Kashmir kasi dahil nga doon sa away na yon na medyo nakaka-stress din noon pero naayos naman.
Jackie Rombawa o Rui, shoutout to you, maraming salamat. Hi Kuya Bono, huwag ka sana magsasawang magbasa ng mga kwento. Avid listener from Malig Isabela. Ayun, napupuno na yung baga ko ng usok. Saan ba yun? Anyway, can't wait Kuya Bono sa part 2. Sabi naman ni Rashida Matote. Ang ganda ng pangalan na Rashida. Merong artista yata, basta may ganap ito sa radyo I'm not sure kung Bombo Radyo mo yun o DZRH, yung Rashida Abangkalwan yata. But I really like this name, Rashida. Shout out to you. Inaantay ko rin ang karugtong nito pero nakalimutan ko na sa tagal na din. Buti na lang may pa-throwback. Sana maganda yung kasunod. Sana naalala ka niya ulit. Waiting sa next part from Flor de Lisa, Tagalan. Shout out to you. I miss you Kuya Bono. Glad to hear your voice again. From Crystal May Ancheta. Shout out to you. Maraming salamat. Napakinggan ko na ito Kuya Bono pero papakinggan ko ulit habang nag-aantay ng part 2. Shout out Kuya Bono. Salamat din. God bless you to Chatty Marayag. Kuya Bono, pa-shout out sa pamilya ko sa Mabalak at Pampanga from Korea. Wala naman kay Shay Manipon. Tagal ko na rin. Grabe na malakas niyan. Tagal ko rin inaabangan ng update ng kwentong ito kasi ang ganda, sabi ni Richelle Tubihe. Hello kay Bono, salamat sa new upload. Excited sa part 2 ng story from May Laguerta. Rovelyn Cabag, shout out to you. Hoy, may part 2 na ba this? From Secret Pang 45 Com Sarabia Panega, shout out to you. Hi Kuya Bono, always nakikinig sa inyong napakagandang istorya from Maria Katrina Fugaban. Maisan talagang tagpuan ng karamihan sa mga taga-bukid na gaya ko. Shout out sa inyo. Ayun. Sister Rogela yata ito. Dito kasi sir walang mais dito sa amin palay lang. At mahirap magtagpo sa palayan kasi baka makita ka. Mababa lang kasi ang palay. Sa tubuhan yata okay din So yan na muna mga kaabang, maraming salamat muli sa paglalaan ng oras. Stay healthy, stay safe, and God bless us all.